Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Ayan, sige po, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. Once again we sing. For the Lord is my tower, and He gives me the power, yes, Lord, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. Amen. And He gives me the power, yes, Lord, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. Come on, let's sing. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Holy, holy is the name of the Lord. Yes, Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Yes, Lord, purihin ka. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. Yes, Lord. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer
and bring the powers of darkness underneath my feet. Yes, Lord. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming matibay na muog, ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Hallelujah. We give you praise. We give you honor and glory. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. You are holy. You are mighty. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin at pasalamatan sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat sa iyo, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, na siyang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, kundi kayo lamang po, aming Diyos na buhay, aming Diyos na mabuti at tapat. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I'll find you waiting, and there I'll find release. So with all my heart I'll worship, and unto you I'll sing, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Once again we sing, hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I'll worship, and I alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face, for you alone deserve all glory, for you alone
deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day, for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Adore you, Father, we long to seek your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. We love you, Lord. Father, we love you, and we worship you this day. How we love you, Lord. We love you. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord, purihin ka, Panginoon. Ikaw lamang po ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, Panginoon, ng lahat ng pagsamba, ng lahat ng pagdakila sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na naibubuka pa namin ang aming mga bibig. Mayroon pa kaming mga tinig, Panginoon. May tinig kami, Panginoon, na pwede naming magamit, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon. Salamat po, kami ay nilikha mo para papurihan ka, Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Aming mabuting Diyos, aming tapat na Diyos, aming dakilang Diyos. Sambahin ang ngalan mo sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ikaw lamang po, Panginoon, ang isang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang dakilang ngalan mo sa lugar na ito. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming dakilang Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Salamat po, Ama, sa gabi pong ito. Alam namin na may ginagawa ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Alam namin na tumutugon ka sa bawat panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, buong puso po kaming nagtitiwala at umaasa sa iyo, Panginoon, sa mga kaya mong gawin sa aming buhay, Panginoon. Oh, salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba at pinapupurihan. Ang lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Tanging sa iyo lamang po. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Pagsamba at pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen! Amen! Salamat po sa Panginoon. Ayan, sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Amen po! Ayan, salamat sa Lord. At tayo ay buhay at malakas. Amen po! Amen. At yan po ay dahil sa biyaya po ng Diyos na patuloy po nating nararanasan sa ating buhay. Amen po! Ayan, amen. Parang, amen. Parang robot na drain. Amen. Okay. Ayan, salamat po sa Panginoon. Naniniwala po ako na ang ating Diyos po ay mabuti.
palagi sa atin pong buhay at patuloy po natin iyong nararanasan. Amen po? Ayan, medyo lumakas, ano? Ayan, sige, dako po tayo sa ating pagpapasalamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon, tayo ay patuloy niyang pinapalakas. Amen po, pinapatatag. Amen po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy po na lakas, patuloy ang favor ng Panginoon na kanyang ipinararanas po sa aking buhay. Ayan, hindi ko po iyon maitatanggi sa aking buhay. Kaya naman lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sapat at higit ang kanyang biyaya sa aking pong buhay. At naniniwala po ako na ganun din po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa inyo po. Ano po? Ayan, salamat po sa Panginoon sa patuloy ang blessings na patuloy niyang ipinararanas sa amin pong pamilya. Ayan, salamat po sa Panginoon and even po sa pag-iingat po ng Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Lord na ligtas po ako nakakaalis sa aming tahanan at ligtas din po akong nakakabalik sa piling po ng aking mga mahal sa buhay. Ayan, yun po ay isang biyaya na galing po sa Panginoon dahil hindi po talaga natin alam kung ano po ang maaari nating kaharapin once na tayo ay lumabas ng ating tahanan. Ano po? So kahit nga po nasa loob tayo ng ating bahay, hindi pa rin po talaga safe. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya at patuloy po natin nararanasan ang kanyang himala at pagpapala araw-araw. Amen po? Amen. Ayan. At tunay nga na pinatutunayan po ng Diyos iyon sa atin araw-araw. Amen po. Amen. Kaya naman ngayong gabi pong ito, ina-encourage ko po kayo na magpasalamat po at magpuri sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Amen. Magandang gabi po sa Panginoon. Ayan, tsaka po sa inyo. Napasalamat din po ako sa Panginoon dahil yun po, totoo po yun. Palagi pong mabuti ang Diyos. At binibiyayaan niya po tayo araw-araw ng malusog na pangangatawan. Amen po. Ayan, salamat din nga po sa Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil kahapon po talagang sobrang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak siya. Ayan, at yun nga, maghapon din, ang sobrang inat na ngayon. Kaya, tapos pag madaling araw, pag sa gabi, malamig, yun. Kaya siguro din nagkakasipon-sipon ng mga tao sa iba-ibang weather. Weather ba ang tawag? Tagalogin na nga lang. Ayan, pero salamat sa Diyos dahil nga po yun, binibiyayaan tayo ng Panginoon ng malusog na pangangatawan. Nakakagawa pa rin kahit na masakit ang ulo. Yun, dahil yun sa tulong ng Panginoon, nagagawa ko pa rin yung mga kailangan kong gawin sa maghapon, mga trabaho, yun. At yun po, pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. Kasi nga, di ba, minsan, may mga, talaga na, pag may dinaramdam ka, hindi mo na kayang gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay mo at mga gawain sa bahay. Pero dahil sa biyaya at tulong ng Panginoon, nagagawa ko pa rin naman po dahil patuloyan po akong pinapalakas ng Panginoon araw-araw. Ulo lang naman ang masakit, hindi naman yung buong katawan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Tsaka po, yun po, patuloyan din pong pinaprovide ng Lord yung aming pangailangan sa araw-araw. Ayan, salamat din po sa yun, sa favor din sa buhay po ni Kuya Ronnie ng Panginoon dahil yun nga po, nung nandito na po siya bukod sa malapit na yung ginudutihan niya po ay okay naman yung pasahod, tsaka po, yun nga po, patuloy din siyang iniingatan ng Panginoon. Kaya salamat din sa Panginoon sa mga favor. Talagang tinutugon ng Lord yung ating mga prayer, kahit mga simpleng request sa Panginoon. Kaya sobrang thankful din po ako sa Panginoon dahil hindi niya po ako binibigo. Ayun, hindi tayo binibigo sa ating mga hinihiling sa Panginoon kahit na maliit man yan o malaking bagay, hindi tayo binibigo ng Panginoon. At saka isa pa po, patuloyan din po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang papa po ay patuloyan din pong kino-comfort ng Lord na nasa Bicol. Yun, syempre, mahirap po para sa kanya kasi minsan nag-iisa po siya sa bahay. Pagka pumapasok po yung dalawa niyang apo na kasama, wala na po siyang kasama sa bahay. So, syempre, hindi naman namin alam kung hindi naman namin siya palaging natatawagan kasi pag wala yung mga bata, wala rin siyang cellphone. So, kaya po,
mahirap din po para sa amin na yun po. Pero dahil naniniwala po ako na hindi naman po siya pinababayaan ng Panginoon, iniingatan siya doon ng Panginoon, patuloy po akong pumapayapa dahil alam ko naman po na palagi pong mabuti ang Good evening po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon sa patuloy niya pong pag-iingat po sa amin ng asawa ko at sa provision po. Pati na rin po sa pagkakataon po na nakasama ko po uli kahapon ng aking mga magulang. So napapasalamat po ako. Hindi nga lang sila po nakapunta ngayon kasi po isang araw lang po, kahapon lang po sila nagpunta, tas lumuwas uli. Pero papasalamat po ako sa kalakasan po na ipinagkaloob po ng Panginoon para po makabiyahe po sila. Kasi po yung mama ko po, hirap po na po talaga magbiyahe. Tsaka nagpapasalamat po ako kasi po tunay pong mabuti po yung Panginoon. Nagpapadala po siya ng tulong. Kasi po last time po, last Sabado, pagpunta po namin dun sa Batangas, nandiyan pa lang po kami sa Magallanes. Ano po, yung sa mga makahoy, mga ano po, walang mga bahay-bahay, ganyan po. Naflatan po kami. So, ayun po, naflatan po kami, na may pako po na, na ano sa gulong po ng sasakyan namin. Tapos po, tinanong ko yung asawa ko, sige, marunong ka ba magpalit ng gulong? Sabi niya, marunong daw, pero titingnan niya daw sa YouTube. Sabi ko, no, kinabahan po ako doon. So ayun po, nung bumaba po kami, nagtry na po siya. Try na po siyang palitan yung gulong. Ang dami na pong dumaan, pero wala po deadma. Parang ano po. Tapos may isa pong fruit vendor na tumigil po. Nagtanong, akala ko makikiusyoso. Ganyan po. Sabi niya, ano nangyari? Parang gano'n po. Ano po nangyari? Naflatan po kayo. Akala ko alis na po siya. Yun po, siya po pa yung nagpalit ng gulong, siya po yung Papasalamat po kami sa Panginoon. Ang bilis niya lang pong nagawa. Naramdaman ko po talaga na nagpadala po siya ng tulong. Kasi po, yung fruit vendor po na yon ay tagahalang pa. So, malayo po siya sa Magallanes na nakarating po siya doon na sakto pong nasiraan kami. Kaya po, naramdaman ko po talaga no na padala po siya ni Lord. So, nagpapasalamat po ako. Tapos, may nag-ano sa akin, may parang nagbubulong po, ganyan. Sabi, ipag-pray mo siya, ganyan. So, pinag-pray ko po si Sir. Open naman po siya. So, pinagpe-pray ko din po na sana po yung time po na yun po yung na-share ko sa kanya, yung parang ma-open din po yung heart niya kay Lord. Kasi po, yun po yung gusto kong maibalik sa kanya na dahil doon po sa pag-pray namin po sa kanya, nakasama po siya, ay ma-open po yung heart niya rin po kay Lord. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay po niya kasi po kung hindi po siya dumaan noon, hindi niya kami tinigilan. Hindi ko alam kung mapapalitan agad po yung gulong. Pero yun po, salamat din po kasi natuto din po yung asawa ko. At saka pati na rin po ako kung paano magpalit ng gulong. Kaya yun po, papasalamat po ako sa Panginoon po. Ako po nagpapasalamat kay Lord dahil po iniingatan niya po ako araw-araw. At saka po iniingatan niya po kami buong pamilya sa pag-alis po ni Papa sa work. Sa po uwi po niya galing pong work. Yun lang po. Good evening po sa ating lahat. Ayun, ako din po nagpapasalamat po sa Lord sa kabutihan niya po sa aking buhay, sa aming pamilya, at sa pagpo-provide niya po sa pangangailangan namin sa araw-araw. Ayun po, pinagpapasalamat ko din po yung last day na po namin kanina sa pinag-OJT-han po namin. At yun po,
pinagpapasalamat ko po kasi bukod po sa malapit po yung pinag-OJT-han ko po ay napunta po ako sa office na mababait po yung mga tao. Yan, lagi po kaming libre tuwing lunch, tuwing merienda po. Yan. Kaya po busog na busog po. Hindi lang po nila kami binusog sa foods kundi din po sa learnings dahil mabutihan niya din po sa buhay po nila dahil yun nga po, napakabait po nila sa amin sa pag-aasikaso po nila sa amin. At yun po. At yun po. Good. To God be all the glory. Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako din po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ayun, sa lahat po ng kabutihan niya sa aming buhay. At ayun, ang Diyos naman ay palaging mabuti. At yung sitwasyon lang yung nagbabago. Ano nga po? Bali, kung kayo, naplatan kayo kanina? Kaya ba kayo naplatan kahapon? Saturday. Ako naman kayo, nasiraan naman ako kanina. Kaya na lang ako nagtulak ng tricycle, tapos si Jassy yung nagdadrive doon sa tricycle. Paahon doon sa Petron. Oh, parang pawis na pawis ako kayo na. Pero tapos nakatanggap ako ng text mula sa planta na kasi yung gas bumaba. Tapos yung text sa akin, tumaas. Ang laki ng itinaas niya. Kaya, yung parang yamot na yamot ako kanina. Kasi hindi ko siya magawa eh. Wala naman akong tools. Ayun, bali, doon sa malapit na sa amin, merong bahay. Tumawag ako, baka nagpakasakali lang na meron siyang tools. Kaya ayun, napahiram naman niya ako. Kaya, ayun, napatakbo ko yung tricycle. At ayun nga, yung bad nyo sa amin, tinasan ulit ako nung planta na kinukunan ko. Tapos ang matindi nito, parang pinadama lang ba ako? Kasi yung mga sula ko na tangke, pinalitan ko ng SPI yung iba. Kasi yung SPI yung mas mura ang bigay. Kaya anong nangyari? Pinalitan ko siya. Tapos ngayon, hindi naman tumataas yung gas, tinasan ako ng tinaas. Hanggang sa maabot na niya yung presyo ng sula. Ay, yung sula kasi i-deliver sa akin yon. Tapos ako, yung SPI, pupunta pa ako sa planta. So parang naglulukuhan ako. Sabi ko, ewan ko, parang hindi ko alam. Kaya ayun, salamat sa Panginoon. At ipinagpapasajos ko na lang po yung nangyayari sa aming business. Para kasing ang pakiramdam ko parang pinatitigil na ako sa LPG. O di kaya para namang tinetis ako kung ipagpapatuloy ko pa rin sa kabila ng gano'n yung nangyayari. Kasi yung SPI, hindi ko pwedeng ibili sa iba. Kumbaga, sa isang planta ko lang siya pwedeng ikuha doon sa kinukunan ko ngayon, doon sa City Gas. Hindi pwedeng kargahan sa Argas, sa Sula, o kahit saan. Sa Argas ko hindi pwede. Kaya, hindi ko nga alam eh. Kaya ayun, salamat sa Panginoon kung ayun, bahala si Lord sa amin. Oh, okay. Shout ha. Thank you, Jesus. Ayun po, salamat sa Diyos. Amen. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan po rin po ang Panginoon. Ako din po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Palagi. Amen. At ayun po, salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan, sa kapayapaan at kagalakan kasi naniniwala ako na ang kagalakan at ang kapayapaan ay galing sa Panginoon. Amen. Marami mang dumadating na pagsubok sa buhay, pero ayun, yung kapayapaan at kagalakan pa din ay ipinagkakaloob ng Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon. Totoo yun, yung pabor ng Diyos na patuloy na nararanasan ng kanyang mga anak. Ayan, sa mga simpleng panalangin, tumutugon ng Diyos.
At lalo na po sa mga talagang kailangan po natin. Kaya salamat sa Panginoon, ang Diyos ay totoo sa ating buhay at patuloy siyang maasahan sa buhay na ito. Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa lahat at higit po sa mahal na Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa lahat ng kabutihan niya po sa buhay ko, sa aking dalawang anak po na tunay na po na andon po ang kanyang pag-iingat sa bawat araw po. At pinapasalamatan ko din po si Lord dahil sa halos po siguro halos 6 na taon na po kami lang pong mag-inang magkasama po ay andun pong pag-iingat ni Lord sa bawat araw. At sa probation po, salamat po kay Lord. Hindi niya po hinayaan na makapangutang po ako. Sinagot po ni Lord yung aking prayer po kasi nung nakarang araw lang po sabi ko kailangan ko pong bumili ng gamot. So, wala pa po akong hawak na pera. Kaya po sabi ko, Lord, kailangan ko po ng ganito po ng pera po. Naalala ko po yung prayer niya at Rochelle na pag nag-pray po, ganon pong sabihin. Sabi ko, tapos yun nga po, nag-pray ba ako. Tapos, nung gabi na po yun, binigay na po ni Sir ang yung pinakabayad po sa akin sa pagbantay ko po ng branch. Kaya salamat po kay Lord. Amen. Ako din po nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan po na patuloy niyang ibinibigay sa akin at sa aking buong sambahayan. Ayan, salamat din po sa Panginoon sa kagalingan para kay Nathan kasi nung nakaraang Monday ay absent siya so hindi nakapasok. At ayun, salamat sa Panginoon kasi siya po ang nagpapagaling kasi sa yung kahit mataas ang lagnat niya, walang bawang-bawang lang. So, ayun, salamat sa Lord kasi kahit na sinasabi niya maanghang ang bawang pero okay pa rin. At ayun, nawala na yung lagnat niya at nakapasok niya na siya kinabukasan. At ayun, isa pa sa ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung pabor ng Lord sa buhay ni Ate Hana kasi ayun nga, pinagpipray namin talaga na malapit lang siya mag-UJT kasi yung ibang mga classmate niya nandun sa 13, Naik, or Tansa, Ternate. So, yung pabor ng Diyos ay naranasan namin kasi dito lang siya sa Maragondon at ayun, sabi niya lagi pag nauwi, busog siya at ayun. Salamat sa Lord kasi napunta siya sa office na ayun, mababait yung mga engineer na nakasama niya at ayun, isa pa sa pinagpapasalamat ko din sa Lord kasi yun, sinabihan daw siya na after yata niya makagraduate, bumalik siya at yung pabor ng Diyos talaga ay nararanasan niya kasi nga, bihira yung ganong sasabihan siya at ayun, parang neto sa araw-araw, sa buhay at kalakasan kasi tunay na mabuti ang Diyos palagi sa buhay natin at ayun nga, salamat po sa Lord kasi lagi ko man nakakausap si Papa at ayun, kahit kinukulit ko na siya, pumunta na dito, pero ayun, mas muna siya doon. So, sabi ko nga, sige, kung diyan ka muna, ay doon muna. At ayun nga, pero siyempre, iba po kasi, pag ako po kasi talaga, ako lang, hindi ko alam kay Mama Len, pero ako kasi madalas tumawag doon at ayun, gusto ko lagi kausapin siya at kasi alam ko na mag-isa lang siya doon. So, ayun, salamat sa Lord kasi yung kapayapaan, sabi nga, di po ba, kapag tayo ay nag-worry, so dapat ibigay natin lahat yung pag-aalala natin sa Panginoon. At ayun, salamat sa Panginoon kasi siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. At ipinagpapasalamat ko din sa Lord yung aking biyanan na ayun, patuloy din na kinakahabagan ng Lord kahit na
yan, paralyzed siya. Pero alam ko na palaging mabuti ang Diyos. Kumikilos siya sa buhay ng pamilya ni Papa Jom kasi kita ko naman yung pabor din ng Diyos sa buhay nila kasi patuloy na nasusustain yung lahat ng mga pangangailangan nila doon at yun sa paggagamot din po. Ayun, salamat po sa Panginoon. Ako rin po, ibig ko pong magpasalamat sa Lord sa patuloy na hirap na buhay, sa pag-iingat sa buong pamilya, sa provision, sa pag-iingat kay Ivan at kay Baby. Ayun po, na nakapag-enroll na po ulit si Baby. Salamat sa Lord at saka po si Nene, ayun, nag-a-apply pa rin. Bahala na ang Lord sa kung anong nais niya sa buhay naming pamilya. To God be all the glory po. Nagpapasalamat po ako sa Lord na pinagaling na po ako ng Lord sa sakit ko po at nagpapasalamat din po ako sa Lord na pinoprotektahan pa rin po kami ng Lord. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at nakapagpa-check up na po ako. Kulang pala ng 1 buwan yung aking bilang. Maglilimang buwan na pala yung tiyan ko. Kaya nakita na namin yung gender. Salamat sa Lord. Pero ayaw pa ng asawa ko. Parang di pa rin siya makapaniwala. 80% kasi sabi nung dun sa ultrasound, 80% na yung gender ng baby nyo. Kasi kitang-kita na. Another RK. Another baby boy. Salamat sa Lord. At so hindi totoo yung tiyan, patusok or pahiga o paano man yan. At yung mga sinasabi sa aking babae na yan, ay wala. Sa Lord talaga, sabi ng asawa, Lord pa rin talaga. Kaya salamat sa Lord at answered prayer, yung request sa Lord na another baby boy. Kasi ay, hindi naman sa ayaw ko sa babaeng anak. Kasi ang babae po sa ating panahon ngayon ay sobra-sobrang dapat ingatan. So, para ako'y makampante, ay lalaki na lang, Lord. Lalaki na lang ulit. Ay salamat nga sa Lord. And also, kaya gusto ko ng lalaki kasi pag babae ako, lahat yon. Hindi makakapag-ugas. Hindi siya pwedeng magpaligo. Hindi katulad ngayon. Yan, si RK, sabay sila. So, siya nag-aasikaso kay RK kasi para sa silang lalaki. Eh, kung another baby girl, di ako lahat. Kaya yun ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. At ayun nga po, kitang-kita na yung kanyang Nagulat kami kasi nga, ang balak lang ay check up. Pero sabi nung OB ko ay pwede na makita yung gender kasi nga ay maglilimang buwan na pala itong pagbubuntis ko. Masayang-masaya po kami nung narinig namin yung heartbeat. Kasi sabi nila mataba lang daw ako. Hindi nila nabuntis ako kasi parang taba nga lang. Pero nung narinig ng asawa ko yung heartbeat, sabi, aba, buntis ka nga. Napakaloko ng asawa ko. Ayun, salamat sa Lord at healthy po ang aking pagpubuntis. No discharges at walang ubo, walang sipon.
Ayun. So, pakisama po sa prayer na tuloy-tuloy pong maging healthy. And ngayon pa lang nakapwesto na yung baby. Ang tawag doon? Basta doon sa ultrasound, naka-ready na. Yes, naka-cephalic na siya. And yung grade, may grade siya, basta grade 1 ako, which is yun yung normal na dapat na grade pagbuntis. Kaya salamat sa Lord kasi yun, nakakatuwa po gawa. Sabi nga na OB ko, may iniinom ka bang medicine? Vitamins, wala ho, naggagatas lang ako. Kasi hindi ako mainom talaga ng gamot po. At hindi naman ako pinalaki talaga sa gamot. So, tawag dito. Yun lang po, gatas, pangbuntis. Kaya, kasi inaalala ko yung mga nagbubuntis naman noon, di ba? Sila Sarah, wala naman yung mga ganyan-gaya OB-OB. May mga ultra-ultra sa aming mga Israelitang yan. Mga malalakas naman. Kaya yun yung inaano ko sa Lord na kahit walang ganun. Actually, yan si RK po. Nag-hospital na kami nung manganganak na ako. Buti nga, tinanggap ako nung OB ko. Yun siya ba yung nagpaanak sa akin kay Jassy? Nagulat siya. Mayroon pala siyang may manganganak pala nung pinatawag ko siya nang hindi niya alam. Kasi kahit isang beses daw nagpakita sa kanya. Kasi pandemic po nun eh. So, napakalimitado lang talaga nung mga galawan noon. Kaya, ayun, nagpapasalamat po ako sa Lord at salamat din po sa inyo pong patuloy ang pananalangin po sa aking pagbubuntis at sa buhay po nila Daddy. Okay naman po sila. At palagi po silang may food. Salamat sa Lord. Yun yung importante kasi nakakapagod yung ginagawa nila. At ayun, 1 linggo na lang. Kung loloobin ng Lord ay nandito na po sila next Friday. Amen. Sa Diyos ang kapurihan, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po muna ay manalangin para po sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Ama, maraming salamat po sa iyo. Dahil sa iyo, meron kaming mga patotoo. Dahil sa iyo, meron kaming maraming ipinagpapasalamat. Salamat aming Panginoon sa buhay ng bawat isa na nandito sa gabing ito, maging mga nakakapanood ng live na ito. Maraming salamat aming Panginoon. Maging sa mensahe mo po para sa amin dito po sa Joshua 15, patuloy pong kaming ituwid, turuan at itama po ang anumang aming mga maling pagkaunawa. Salamat aming Panginoon sa patuloy ang karunungan na iginagawad mo po sa aming lahat. Patuloy mo po kaming ihanda sa mensahe mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Dito na po tayo sa Joshua chapter 15 po. Ang pamagat nga po is The Inheritance of Judah. So dito po ay nagpasimula na nga po na ibigay po sa mga Israelita yung mga nararapat na para sa kanila. And eto nga po katulad ng napag-aralan natin kaninang umaga, 9.5 tribes na lang yung bibigyan kasi ay before tumawid ng Ilog Jordan ay may na-inherit na po yung 2.5 na lipi ng Israelita. At yung Levita, wala nga po silang portion dahil ang portion nila ay ang mga ipinagkakaloob para sa Panginoon. Sige po, basahin na po natin itong makisabay na lang po kayo sa akin. Sa inyo pong mata. Ayan. Okay po. So, verse 1, sabi po dito, ang lupaing napapunta sa lipi ni Juda ay mula sa dulo ng Edom at hanggang sa ilang ng Zin sa kaduluhan sa gawing timog. Ito ang pinaghati-hatian ng mga angkan, na mga angkang bumubuo ng lipi.
Nagmula ang hangganan ng lupaing ito sa timog ng dagat na patay. Nagtuloy sa landas ng Akribim at lumampas patungo sa ilang ng Zin. Tama po ba? Okay po. So buhat dooy umahon sa Kades Barnea, nagdaan ng Hezron, nagtuloy sa Adar at lumikong patungo sa Karka. Matapos tahakin ang Asmona, tinunton ang batis ng Ehipto at nagtapos sa dagat Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Juda sa timog. Sa gawing silangan, ang hangganan ng lupaing ito'y ang dagat na patay hanggang sa bungangan ng Jordan. Dito naman nagsimula ang hangganang Hilaga. Umahon ito sa balikat ng Beth Holga, dumaan sa hilaga ng Beth Araba at nagtuloy sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Buhat sa libis ng kaguluhan, umahon sa Debir at nagtuloy sa hilaga. Lumiko ito patungong Gilgal na nasa tapat ng pag-ahon sa Adumim sa timog ng libis. Tumawid ng batis ng Enshemes at nagtuloy sa batis ng Enrogel. Buhat dito'y paahong tinahak ang libis ng Ben-Hinnom na nasa timog ng mga burol ng Jebuseo na tinatawag ding Jerusalem. Umahon uli patungo sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng kanluran ng libis ng Ben-Hinnom at sa dulong hilaga ng libis ng Rephaim. 9. Buhat sa taluktok ng bundok ay lumikong patungo sa batis ng Neftoya at lumabas sa mga lunsod sa bundok ng Ephron at bumaling na papuntang Baala na tinatawag ding lunsod ng Jerayim. 10. Umikot sa kanluran ng Baala patungo sa bundok ng Seir, nagdaan sa libis na hilaga ng bundok ng Jerayim. Lumusong na patungong Betsemes at nagtuloy sa Timna. Buhat naman dito, umahon sa libis ng bundok sa hilaga ng Ekron at bumaling na papuntang Sikron. Tinahak ang bundok ng Baala, lumabas sa Jabnil at nagtapos sa dagat Mediteraneo na siyang naging hangganan sa kanluran. Ito ang hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Juda na pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Sinakob ni Caleb ang Hebron at Debir. Verse 13, gaya ng sinabi ni Yahweh kay Josue, isang bahagi ng lupaing kaparte ng lipi ni Juda ay ibinigay kay Caleb na anak ni Jephunneh. Ibinigay sa kanyang Hebron ang lungsod na dating sakop ni Arba na ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang 3 anak na lalaki ni Anak, sina Sesai, Ahiman at Talmai. Pagkatapos nilusob niya ang Debir na noong unay tinatawag na lungsod ng Sefer. At sinabi ni Caleb, ipapakasal ko ang anak kong si Aksa sa sinumang sumalakay at sumakop sa lungsod ng Sephir. 16, at sinabi ni 17, si Othniel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakagawa niyon, kaya't si Aksay ipinakasal ni Caleb kay Othniel. Nang makasal na ang dalawa, sinabi ni Othniel sa asawa na humingi ng isang bukirin kay Caleb na kanyang ama. Pumunta nga si Aksa kay Caleb at pagkababa sa asnong sinasakyan, tinanong siya ni Caleb, anong kailangan mo? 19, sumagot si Aksa, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Kaya't ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga bukal sa gawing itaas at sa gawing ibaba. 20. Ito ang mga lupaing napapunta sa lipi ni Juda at pinaghati-hatian ng mga angkang bumubuo ng lipi. Ang mga lunsod na nasa kaduluduluhang timog sa may hangganan ng Edom ay ang Kabzeel, Eder at Jagur, Sina, Dimona at Adada, Kades, Hazor at Itnan, Ziph, Telem at Bealot, Hazor Haddata, Kiryot Herson, na tinatawag ding Hazor, Amam, Shema at Molada, Hazar Gada, Hesmon at Beth Pelet, Hazar Shual, Beersheba at Bezotia,
Bala, Laim at Ezem, Etolad, Cecil at Horma, Siklag, Madmana at Sansana, Lebaot, Silhim, Ayin at Rimon. 29 na lungsod kasama ang mga nayon sa palibot. 33. Ang malunsod sa kapatagan ay ang sumusunod: Estaol, Zora at Asina, Zanoa, Enganim, Tapua at Enam, Jarmut, Adulam, Soko at Azeka. Saarim, Aditaim, Jedera at Jederotaim. Lahat-lahat ay 14 na lungsod, pati ang mga nayong nasa paligid. Kasama rin ang mga sumusunod: Zenan, Hadasa at Migdalgad, Dilan, Mizpa at Joktil, Lakis, Bozkat at Eglon, Kabon, Lamam at Kitlis, Gederot, Beth Dagon, Naama at Makeda. 16 na lungsod kasama ang mga nayong nasa paligid. 42. Kabilang din ang Libna, Eter at Asan, Jefte, Asena at Nezib, Keila, Akzib at Maresa. 9 na lungsod at ang mga nayon sa palibot. Gayon din ang lungsod ng Ekron at ang mga bayan at nayon sa paligid. Ang lahat ng mga lungsod sa malapit sa Asdod, buhat sa Ekron hanggang sa dagat Mediteraneo. Kasama rin ang mga lungsod ng Asdod at Gaza at mga bayan at nayong sakop nila hanggang sa batis ng Ehipto at baybayin ng dagat Mediteraneo. Sa kaburulan naman ay ang mga lungsod ng Samir, Jatir, Soko, Dana, Kiryat, Sana, na tinatawag ding Debir, Anab, Estemoya at Anim, Goshen, Holon at Gilo. 11 lungsod kasama pati ang kanilang mga nayon. 52. Gayon din ang Arab, Duma at Eshnan, Janim, Bestapua at Afeka. Humta, lungsod ng Arba o Hebron at Sior. 9 na lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kabilang pa rin ang Mawon, Carmelo, Ziph at Juta, Jezreel, Jokdeam at Zanoa, Cain, Gaba at Timna, 10 lungsod at ang mga nayon sa paligid. 58, Halhul, Bethsur at Kedor, Meyara, Beth Anot at Eltekon, 6 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Kasama rin ang lungsod ng Baal o lungsod ng Jerayim at ang Raba, 2 lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Sa ilang naman ang Beth Araba, Midin at Sekaka. Nibsan ang lungsod ng Asin at En-Gedi, 6 na lungsod kasama pati ang mga nayon sa paligid nila. Ngunit hindi napaalis ng lipi ni Juda ang mga Jebuseo na naninirahan sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon, kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So, ito po ang naging hangganan at naging boundary po ng lipi po ng Juda. So, kung makikita po natin sa mapa, ayan po ang Juda. Ayan po yung and the rest of the tribes. So makita natin, wala yung Levita, no? Wala talaga silang portion. Kasi ang portion nila ay ang Panginoon. Okay po? So yan po yung napa sa Juda. So medyo malaki, no po, yung kanilang naging lupain. Pero mas malaki pa rin yung sa Manase. At mapapag-aralan natin yun kung loloobin ng Lord, kung hindi ay bukas at sa linggo. Ayan, Sabado at linggo. Okay po. So, una po, makikita po natin dyan that God doesn't give equal allotments to His people. Di po ba? Kita po natin, pakibalik po sa mapa. Kita po natin na hindi po pare-parehas yung napunta sa bawat tribes. At iyan po ay hindi po
hindi po ito dinesisyonan ni Josue. Ito po ay desisyon pa rin ng Panginoon kasi ang nangyari ay palabunutan. For example, etong sa Hebron, and then bubunutin. So, napunta yun sa tribe of Judah. Ano po? So, bawat lugar, nilagay nila sa papel at pinalabunutan na kung kanino mapapapunta. So, ito po ay desisyon din ng Panginoon. So, talagang hindi po equal yung allotment na binigay ng Panginoon sa kanyang bayang Israel. At ganon din po sa ating kapanahunan ngayon. Sabi nga po dito sa Matthew 25:14 hanggang 30, kung may Biblia po kayo, kasi verse 29 lang po yung nilagay ko dito. So, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Yan. So, yung Matthew 25 po, verses 14 to 30, is all about talents. Na po, yung pinagkatiwalaan, yung tatlong tao, pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba't ibang talento. Di ba? Yung isa ay pinakamarami, and then yung isa ay medyo konti, and then yung isa ay isa lang. Na po? So, talagang kita natin na hindi po lahat, lahat ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sabi mo nga, lahat pinagkakatiwalaan ng Diyos. Yes, pero hindi pare-pareho. Hindi po pare-pareho ang pagkakaloob ng Panginoon. Kasi nga, ang Diyos ang gumawa sa atin, so alam din ng Diyos ang ating mga boundaries. Alam ng Panginoon kung saan tayo magaling. Katulad niyan, bata pa lang ako, alam ko nang hindi talaga ako magaling sa drawing. Although yan, si ate, silang tatlo, magagaling silang mag-draw, magaling sila sa arts. Kasi kita ko din sa pananamit nila, magaling sila ba't kaya may mga taong ang galing-galing mag-mix and match ng mga damit? Ako ay isang color lang kasi. Hindi ako ma-arts, kumbaga. Artistic, even sa pananamit. Pero yung bunso, kita nyo naman. Kahit ano isuot, bagay. Parang hindi naman yata, parang hindi babagay, pero pag siyang nagsuot, siya, magaling siya. Tapos yun nga, magagaling din sila talaga mag-draw. Pero ako, bata pa lang ako, alam ko nagmana na ako kay daddy. Ewan ko din kung bakit hindi niya nakuha yung galing ng lolo ko. Kasi yung lolo ko, kilala na magaling sa painting and sa pagdodraw, yung lolo ko po. Pero hindi nakuha ng daddy at yun din yung minaanak sa daddy. Pero natutuwa ako kasi si Jassy, marunong siya sa pagdodraw. So talagang hindi lahat, Hindi lahat ay sa'yo. Equally yan, equally allotted ng Panginoon. Katulad ng dito sa Matthew 25, na ang sabi nga dito, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ibig sabihin, kapag hindi ka napagkatiwalaan ng Panginoon, diyan sa ipinagkaloob niya sa'yo, pwedeng kunin pa yan. O, di ba? Paano na kaya yung napagkatiwalaan ng sobrang dami? Kaya magpasalamat na lang tayo kung anong binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po ba? Kasi yun lang yung titignan ng Panginoon kung paano natin ito ginamit. And then dito din sa unang Korinto chapter 12, ito naman ay mga kaloob or spiritual gift na galing po sa Holy Spirit. Buong chapter po yan, pero ito lang ang nilagay ko nga po. Pakibasa nga po, 4, 5, 6, and 7. Yan, 1, 2, 3, go.
Ayan, yun yung pinakamahalaga. No po, na ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang regalo buhat sa banal na Espiritu Santo na nagpapakita na tayo ngay sa Panginoon. Yun yung pinakamahalaga. Kahit isa lang yan, o dalawa man yan, o tatlo man yan, hindi katulad ng iba na sobrang dami na nasa kanila. No po, pero lahat ng yan nagkakalaki-laki para sa ikabubuti ng lahat. Opo, again, iba't iba ang kaloob sa atin ng Panginoon at iyan po ay ayon po sa kalooban ng Holy Spirit sa atin. No po? Ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Kaya nga po, wag na wag po nating ikukumpara kung anong meron tayo sa iba. No po? Iwasan po yung pagkainggit. No po? Iwasan po yung, sana all, mga ganon. No po? Kasi ibig sabihin pag ganon, ay parang hindi ka kontento sa anong pinagkaloob sa iyo ng Panginoon ngayon. Po, ngayon. Kasi pwede din naman na in the near future, for example, ay may request ka sa Panginoon na magkaroon ng sasakyan. Po, ay minsan kasi hindi nga pinipili nating mainggit. Buti pa si ganon, may sasakyan. Buti pa si ganito. No po? So dito ay pinapakita sa atin ng Panginoon na iba't iba po ang ipinagkaloob niya sa atin. No po? Iba't iba. At ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Ang pinakamahalaga po, meron tayong patunay na nagpapakita na nasa atin ang Holy Spirit. Amen. Amen. Pangalawa po, dito po sa Joshua 15, makikita po natin that God wants us to repurpose places that were once a valley of trouble. Kasi kung babalikan po natin itong sa talata ng verse 7, yung buhat sa libis ng kaguluhan, kung maalala po natin yung ginawa po ni Akan, naalala niyo po, na itinago niya yung hindi dapat na itinago niya sa kanyang tent. Wala siyang nailihim sa Panginoon. So dahil sa kanyang kasalanan, ang lugar na yon na pinagsunugan sa kanila after sila batuhin hanggang sa mamatay, siya at ang kanyang buong pamilya, tinawag na yon ng libis ng kaguluhan. Pero dito, makikita natin na yung lugar na yon ay napapunta sa lipi ni Juda. Ay po. So yun nga, ang pinapakita sa atin ay yung mga places na, for example, katulad, alam niyo po ba ito? Ito po, bago po ito maging polar building, ito po ay tinatawag na haunted house. Kung matatandaan nyo. At yung bahay din namin, bago namin siya matirhan, dun yung tinitirhan nila daddy sa Bukaldos. Since nandun sila Pastor Romy dati, ang sabi ni Pastor Romy, ang dapat tumara dito, born again. Yan sabi niya. Actually, bibilhin na nila yun dapat. Nauna kami. Kasi nga ay marami daw nagpapakita. Alam niyo po, gusto ng Panginoon, i-reclaim ng Panginoon. No po, yung mga lugar na dati ay mga teritoryo ng Diablo, may mga teritoryo naman talaga, may mga territorial spirit naman talaga. Wherein nandun talaga yung gawa ng Diablo, kitang-kita mo. Pero nakita mo naman, di po ba, naging worship center ito. No po? At ito'y naging teritoryo na muli ng Panginoon. Amen? So talagang i-reclaim natin yung mga once na kinilalang places na hindi kaaya-aya. No po? Ibigay natin siya sa Panginoon. And then, salamat sa biyaya naman ng Panginoon,
Maraming taon naman akong tumira doon sa Bukaldos. Wala naman. Wala naman po. Kaya salamat sa Lord. At sabi nga, Lord, wag mo namang loobin na meron. Kasi totoo naman talaga yung bad spirit. Ay wala naman. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord na wala naman talaga. Kasi talagang bago yan tirhan, actually kahit yung mga places na pinagre-rentahan namin ng bahay, bago namin yan tirhan, di kami tumitira dyan unless, nililibot muna yan ni Daddy and then, yon natigil siya doon. So wala naman. Alam niyo po, ang diablo, takot yan sa anak ng Diyos. Alam niyo po ba yon? Kaya hindi tayo ang dapat matakot sa Kanya, kundi tayo ang dapat niyang katakutan. Amen po ba doon? At saka iwasan din ang panonood ng mga horror, di po ba? Kasi minsan kasalanan mo din eh. Minsan kasalanan mo din, kaya kung ano-anong napapanaginipan mo, kung ano-anong nakikita mo. Kasi mahilig ka manood ng mga horror movies o mga kasi ako nitong mga nagdaan, parang yung nahilig naman ako sa mga action movie ngayon. Parang gustong-gusto ko nung mga fight scene. Sabi ko tuloy sa asawa ko, pag titingin tuloy ako ngayon sa tao, parang naiisip ko may gagawing masama. Kasi mga yun mga undercover na spy, mga yung nagugustuhan ko panoorin ngayon. Sabi ko, ano ba yan? Talaga namang dapat inaayos talaga ang pinapanood. Kasi again, yun nga, kasalanan na din natin minsan kung bakit ganun tayo mag-isip. Na po, kasi yun nga, yun yung palagi yung pinapanood, o kaya yun yung palagi mong tinitignan, di po ba? So ayun, again, we have the authority na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya hindi po tayo ang dapat matakot sa dyablo kasi matagal na siyang talunan. Amen? Amen. And pangatlo po, hinuli ko talaga to. Yan. Pakibasa nga po. Yan. No po. Meron tayong Ama sa langit. Nag-iisa lamang po iyan. No po, na talagang mapagsusumbungan natin. No po, katulad ng pangyayari dito kay Aksa at sa kanyang ama na sino pong tatay ni Yes, Caleb, 'di ba? Balikan nga natin 'yan, sis. Yung verse 18. Verse 18. Ayan. Pakibasa nga po to. Ayan. So, anong kailangan mo ngayon, kapatid? Since tayo ay, tonight is Friday po. Today is Friday. At talagang nagagather tayo para ipanalangin ang pangangailangan ng bawat isa. So, nagtanong si Caleb sa kanyang anak na si Aksa, ano ang kailangan mo? At pwedeng yun din ang itinatanong ng Panginoon sa atin kahit alam naman na talaga niya yung ating kailangan. So ano ang kailangan mo ngayon, kapatid? So pag sinabing kailangan, need talaga yon. Hindi yung gusto mo lang, gusto ko na cellphone, gusto ko ng ganito, Hindi po. Pag sinabing kailangan, need talaga, ibig sabihin, essential siya. No? Mahalaga. Anong kailangan mo? And then, anong sagot ni Aksa? Straight to the point, bigyan mo po ako ng makukunan ng tubig sapagkat lupang tigang ang ibinigay mo sa akin. Anong sagot ni Caleb? Pakibasa po. Sige po, 1, 2, 3, go. Ayan, no po. So, walang paligoy-ligoy na hindi sinabi ni Caleb,
Kailangan mo ba talaga? Hindi, mga allotted na yan para sa iba kong anak. Walang ganon, no po. Kundi talagang kung ano ang kailangan ni Aksa, yon ang binigay ni Caleb. Nabasahin naman natin yung Matthew 7 verses 7, verses 9 to 11 muna. Sige po, basahin niyo po. 1, 2, 3, go. Ayan, no po. So, kung yung masasama ngang tatay, kasi pag sinabing masamang tatay, hindi to literal na masama, kundi dahil sa meron kasi ding nagkasalanan, no po. Kundi, kumbaga, hindi perfect na tatay, na nagkakasala pa na tatay. No po, na kung itong mga tatay na ito ay marunong magbigay ng mabubuting bagay para sa kanilang mga anak, di gaano pa kaya ang ating Diyos? Gaano pa kaya ang ating Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. At meron pa, di ba, sa sinabi sa Biblia, wala kang tinatanggap kasi hindi ka mahumihingi. Di ba? Di ba? Nakita mo yung si Aksa, hindi siya yung nagkinalbit-kalbit yung tatay. Na, alam mo na yung gusto ko. Di ba? Hindi siya yung ganon. Talagang straight to the point. Sinabi niya kay Caleb, nung tinanong ni Caleb, anong kailangan mo? Sinabi niya, bigyan mo po ako nitong kailangan ko. And then, ipinagkaloob naman ni Caleb. No po? Kasi, nag-ask. No po? May ginawa. Yung kanyang paghingi ay lumapit siya. No po? May action siyang ginawa at lumapit siya sa kanyang tatay. Dito naman po sa verses 7 and 8. Ayan, hinuli ko po talaga yan. Okay po, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan, no po. So, naka-underline nga yung humingi, humanap, at kumatok. So, sa English po, ask, seek, and knock. No po. So, pag sinabing ask, no po, talagang ito ay tuloy-tuloy na pananalangin. No po. Kasi, ito pong pananalangin is how we communicate. Komunikasyon po natin ito sa ating Panginoon, yung pananalangin. Hindi ka lang mananalangin kasi may kailangan ka. Mananalangin ka kasi ito yung komunikasyon mo. Di po ba? Possible po ba na isang healthy relationship ay walang pag-uusap na nagaganap? Yung tahimik lang, pag darating mo, parang wala kang nakita. Di po ba hindi? Talagang isang healthy relationship, you communicate. O, anong gusto mo? O, pupunta ako doon. Pupunta ako dito. O, ganito ang gagawin ko. Di ba? Talagang, ang tawag dito? Bine-verbalize mo. No? Nakikipag-communicate ka. No po? So, ito yung way talaga para makipag-communicate tayo sa ating Panginoon. No po? So, minsan, kaya hindi natin natatanggap, although we are asking, hindi natin natatanggap kasi mali ang motibo. No po? Kaya wala tayong natatanggap. Pero, hindi din dahil sa tayo ay nag-ask, hindi din ibig sabihin nun, matatanggap mo na. Ano po?
kahit sabihin pa na meron kang magandang purpose, why are you asking that prayer request? Na po, when you ask, alam niyo po, sa patuloy nating pag-ask sa Panginoon, ito din yung patuluyang pakikipag-communicate din sa atin ng Panginoon para maibigay niya sa iyo yung kalooban niya. Na po, yung gusto niyang mangyari. Kasi the more you commune with God, the more na naiintindihan mo, the more na malalaman mo yung kalooban niya para sa iyo. Na po, hanggang sa nababago na pala yung the way mo ng pag-ask. Hanggang sa naiiba na yung gusto mo. Hanggang sa nagiging ang gusto mo na ay ang gusto ng Diyos para sa iyo. Ano po? Ganun po yung sinasabi ditong humingi. Again, hindi porke humingi ka, matatanggap mo na. Ano po? And hindi porke humingi ka nga ay sasagutin kasi minsan mali ang motibo. Ano po? Talagang humihingi tayo para mas maging deeper pa yung ating relasyon sa Panginoon at matanggap natin kung ano ang talagang kaniyang kalooban. Ikalawa, ano po yung ikalawa? Seek or humanap. Ano po? So, sabi yan, seek and you will find. Ano po? Yung pag-seek na yon, mismong ang Panginoon ang ating hinahanap. Na po, yung Panginoon. Di ba? Anong sabi sa Matthew 6:33? And all this. Yes. Na po. So, we should seek God first. Ito po yung paghanap. Na po. Yun po yung sinasabing humanap. We should seek God first and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Ibig sabihin, hindi ikaw ang hahabol sa pagpapala, kundi ang pagpapala ang hahabol sa iyo the moment you seek God first and His kingdom. Ibig sabihin, kapag nasik mo yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, and all these things shall be added unto you. Minsan kasi baliktad. Gusto muna natin, ma-add muna. Yung all these things, ma-add muna sa atin before we seek God. Na po, hindi ko po alam kung sang version po yun. Pero ito po yung totoo. We need to seek God first and His kingdom. Pagkatapos nun, and all these things shall be added unto us. Amen? Yung pangatlo po, anong naka-underline? Pangatlo? Kumatok, no po, knock, and the door will be opened. Ibig sabihin po ay faith in action. Sabihin mo nga, in action. Yes, no po. 'Di ba sa pagmamahal natin, hindi lang ito basta verbal na sinasabi mo mahal mo yung asawa mo. Sa asawa na lang muna ha, mga kadalagahan at kabinataan. Sa asawa na lang muna. 'Di ba? So pag sinabi mong mahal mo yung asawa mo, hindi mo siya sasaktan, hindi ka mag-iisip ng pangit sa kanya. Because palagi gusto mo mapabuti siya. Di po ba? Kahit sa pag-uusap nyo, kahit may dinidil kayong problema o may kinokorek ka sa kanya, gusto mo mapaanyo siya. Ayaw mo siyang mapahamak. Na po, yung love in action, ganun din. Na po, ang gusto ng Panginoon sa pagkatok natin sa Kanya. Hindi lang tayo kumakatok dahil meron tayong gusto. Na po, pero ang gusto ng Panginoon ay talagang makita niya sa iyo yung talagang pananampalataya mo sa Kanya. Na po, so nawa naintindihan natin, no po, yung ask, seek, and knock. Na po, at talaga namang hindi tayo mapapaya sa mga pangako na ito ng Panginoon sa atin.
Pakibasa nga po ulit yung verse 8. 1, 2, 3, go. Verse 8 po. Ayan, gustong-gusto ng Panginoon kapag kinakausap natin siya. Po, God delights in our prayers. Natutuwa siya, napapasaya natin ang puso ng Panginoon kapag tayo nananalangin. And He promises to give us what we need. Kaya sa gabing ito, let's continue to ask, let's continue to seek, and let's continue to knock. Amen? Dahil ang Diyos natin ay ang magbibigay lang talaga ng mabubuting bagay para sa atin ng kanyang mga anak. Purihin ng Panginoon. Sige po, grupo-grupo na po ang bawat isa. Tingin po natin ang mga prayer requests. Ayan, patuloy na po pakisama ang Daddy, Pastor Lito, si Deng, si M, si Dykes. Yan po, maging sa nalalapit po nilang pag-uwi. Sa isang linggong pamamalagi pa po nila sa Apayao. Ayan. At yung mga iba pa pong mga kahilingan. Sige po. Salamat po.
Sige po, sabay-sabay na po tayong manalangin. Sambitin po ng ating mga labi ang ating pagpapasalamat, pagpupuri sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po. Patuloyan po ang aming pagpupuri sa iyo, ang aming pagpapasalamat sa iyo. Tunay po na ikaw ang buhay na Diyos, ikaw ang dakilang Diyos, ikaw na Diyos na may lalang ng langit at lupa. Tunay po na ikaw lamang ang aming pinakakailangan sa buhay na ito. Salamat po. Nawa palagi ka naming kailanganin, Panginoon. Huwag mo pong ipahintulot na mapalayo kami sa iyo, Panginoon. Salamat po. Patuloyan ka po pong gumawa ng mga paraan na magbigay ng mga tao para lalo pa po kaming makalapit sa iyo, Panginoon. Lalo pa po kaming lumapit sa iyo, aming Panginoon. Salamat po. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe para sa amin sa gabing ito. Salamat po, aming Panginoon. Tunay po na iba-iba po ang kaloob mo po sa amin po. Salamat po. Tunay din po na di po namin dapat ikumpara ang aming sarili sa iba. Kundi ipagpasalamat namin, Panginoon, ang kung anong meron kami na ipinagkaloob at ipinagkatiwala mo po sa amin. Patuloy namin itong magamit para sa iyong kapurihan, Panginoon. Tulungan mo din po kami na patuloyan kaming mag-ask, patuloyan kaming mag-seek, patuloyan kaming mag-knock, Panginoon. At hindi ka po madamot na Diyos. Tunay po na ipapagkaloob mo po sa amin kung ano man po ang alam mo na kailangan po namin sa buhay na ito. Salamat po, aming Panginoon. Purihin ka po. Purihin ka po. Dinadalangin po namin sa iyo ang aming bansa. Mahabag ka po, Panginoon, sa bansang ito, sa aming bansang Pilipinas. Mahabag ka po, Panginoon. Kitang-kita mo po ang nangyayaring korupsyon, mga patayan dahil sa nalalapit na election. Lord, salamat po. Habagan mo po ang aming presidente, Panginoon, ang aming vice-presidente. Down to our mayor, Lord. Salamat po. And barangay levels po. Lord, yung taong gusto mo po ang siyang mailuklok itong incoming May election po, 2025. Mahabag ka po, Panginoon. Talagang maiboto po yung gusto mo po, Panginoon, na mailuklok po sa pwesto. Salamat po, aming Panginoon. Salamat po. Patuloy pong kinakahabagan ng aming bansa. Patuloy po kaming pinagtatanggol laban po sa gawa po ng kaaway. Salamat, aming Panginoon. Lord, mag-raise up ka po ng mga lingkod mo na siyang magiging spokesperson mo po para po, Panginoon, sa patuluyang kaayusan po dito po sa aming bayan. Salamat po, aming Panginoon. Mag-raise up ka po ng mga godly leaders po, Panginoon, na manunungkulan sa aming bayan, sa aming bansa. Salamat po. Salamat po. Hipuin mo po ang puso ng aming presidente, ng aming vice-presidente, Panginoon. Salamat po, aming Panginoon. Lord, patuloyan naming gustong itanghal ang iyong pangalan dito po sa bayang ito ng Maragondon. Lord, ito pong bayan na ito ay para sa iyo, Panginoon. Salamat po sa patuloyang pagkahabagan mo po sa bayang ito. Salamat po na meron kang anak na nanunungkulan sa bayang ito, Panginoon. Continue to use him, Lord God. Salamat po, aming Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga misyon
na nagaganap here and abroad. Salamat po sa buhay po ng mga misyonaryo mo, Panginoon, na patuloy ang pinapagamit ang kanilang buhay sa iyo. Di lamang ang kanilang buhay, Panginoon, kundi maging ang kanilang mga sariling pera, ginagamit po nila para po patuloyan silang makapagmisyon dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Salamat aming Panginoon na patuloy ginagamit mo po sila para patuluyang maipalaganap po ang iyong salita. Salamat aming Panginoon. Patuloyan din naming magawa yung part po namin, Panginoon, na ibahagi din po ang iyong mga salita sa aming mga kakilala, Panginoon. Salamat po. Mahabag ka din po sa aming mga estudyante, Panginoon. Nawa ay maging ilaw at asin sila sa kanilang mga paaralan. Gamitin mo sila, Panginoon, bilang pagpapala sa kanilang guro at mga kaklase, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat din po sa nakakaranas po ng pagkakasakit. Salamat po, ikaw po ang kanilang kagalingan, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Dahil pinagaling mo na sila for restoring their right relationship with you, Lord God. Yung physical na lang po ang ipagkaloob mo pong kagalingan para sa kanila. Salamat po, aming Panginoon. Maging sa kaligtasan po ng pamilya na naririto sa gabing ito, maging nakakapanood ng live na ito. Lord, salamat po. Isang araw, makakasama namin ang aming mga mahal sa buhay. Maglilingkod din sila sa iyo, Panginoon. Kikilala din sila sa iyo, Panginoon. Makakasama din namin sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa araw na iyon, Panginoon. Nasama-sama po kaming dadalangin at kikilalanin na ikaw lang ang nag-iisang Diyos na tunay na kailangan namin sa buhay na ito. Salamat din po sa provision mo po sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Panginoon, kilala mo po ang bawat isa sa amin. Alam mo po ang kanikanya naming daing, Panginoon. Alam mo po ang mga kahilingan namin sa iyo, Panginoon. Batid mo pong lahat ito. Ang kalooban mo po ang siyang patuluyang masunod sa mga kahilingan namin ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga kapatiran, maging ang kanilang mga business, Panginoon. Talagang ito po ay gamitin mo para ma-supply mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po. Palaguin mo po ang bawat business ng iyong mga anak at para po ito yung maging instrumento mo, Panginoon, para talagang ma-provide po ang kanilang mga pambayad sa bills, mga pambayad sa mga gastusin, Panginoon, mga kailangan sa school, mga kailangang bilhin, Panginoon. Batid mo pong lahat ito, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po ang mga kamay na ito, Panginoon, na patuloy ang ginagamit para sa business o sa mga pagtatrabaho, sa public man o sa private, Lord. Salamat po mga kapatiran na may trabaho. Salamat po sa kanilang mga kumpanya na pinagtatrabahuhan. Patuloyan din silang maging ilaw at asin, Panginoon, sa lugar o sa kumpanya na pinagdalhan mo po sa kanila, Panginoon. Salamat din po sa mga tanim po, sa mga pananim ng aming mga kapatiran, Panginoon. Patuloy mo po itong pagbungahin, Panginoon, at patuloy ang mag-harvest po sila, Panginoon, ng mga veggies and mga fruit crops, Panginoon, na inalaw mo din po na kanilang maitanim. Salamat po sa masaganang bunga ng mga ito, Panginoon. At salamat din po sa patuloyang himala mo po sa buhay po ng aming Mama Len at Kuya Ronnie.
maging sa buhay po ni Hazel at Christian. Patuloy ang paghimalaan ang mga couples na ito, Panginoon, ipagkaloob mo na po ang kanilang kahilingan na baby po na galing sa iyo, Panginoon. Salamat aming Panginoon. Maging sa anumang kahilingan po ng aming Ate Irene, ng aming Nanay Vicky, ang kahilingan po ng aming Ate Rosel, ni AJ, maging ng aking asawa. Salamat po sa kahilingan po ng Mama Len at ni Riel, Panginoon, maging kahilingan ni Nathan, kahilingan po ni Mama Beng, ni Hannah, ni Kayla, ni Kuya Ronnie, Panginoon, kahilingan po ng aming Ate LP, salamat po, Panginoon, maging sa buhay pa po ng mga kapatiran na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Anuman po ang kanilang kahilingan sa iyo, Panginoon, dinadalangin po namin ito sa iyo, kahilingan ni Jassy, Panginoon, salamat po. Ikaw po ang patuloy ang magtumugon po para po dito, Panginoon. At yung kagustuhan mo po ang siyang mapangyari palagi sa aming mga buhay. Pinapapurihan ka namin, Panginoon, at patuloy ang pinapasalamatan sa gabing ito. Ikaw na Diyos na tumutugon at palaging kabutihan, para sa aming kabutihan, ang iyong kagustuhan, Panginoon. Sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba. Yes, patuloy namin idinadalangin sa iyo ang aming Daddy, Pastor Lito, si Deng, si M, si Dykes, maging mga kasamahan po from CPLI. Salamat po na palagi mo pong pinoprovide ang anumang kanilang pangangailangan sa lugar ng Apayao. At kung loloobin mo po, ay makakauwi na po sila sa darating po na Biyernes. Ama, maraming salamat po sa iyo. Papurihin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Sige po, magbigay na po tayo ng nararapat para sa ating Diyos. Amen. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ngayon diringgin at ang bayang ito'y iyong pagpapalay. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos, o Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo po ay muling manalangin. Yes, Lord, salamat po sa mensahe mo po para sa amin sa gabing ito. Huwag po namin itong makalimutan, Panginoon. And yes, we also pray na para sa kahilingan ng aming Mare, Panginoon, na si Joanna, nawa ipagkaloob mo po ito sa kanya. At ang kahilingan pa po ng bawat isa sa amin, iba pa naming mga kahilingan sa iyo. Dinadalangin namin itong lahat sa iyo, Panginoon, at salamat po maging sa aming pag-uwi. Pakaingatan mo po kami, Panginoon, at loobin mo po na makabalik kami dito sa lugar na ito sa araw po ng linggo. Maraming salamat po, aming Panginoon, sa lahat po ng pagtugon mo po sa aming mga inihibik sa iyo, Panginoon. Sa iyo pong lahat, palagi, ang kapurihan at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po.